Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw mga kababayan ay gusto kong pag-usapan itong kaganapan nga po dito sa may Liwasang Bonifacio, na kung saan itong mga supporters or mga kritiko ng ating presidente na si PBBM nagsagawa po ng, sabi nila, people power daw, or sabihin na natin peaceful rally. Yun naman yung lagi nilang kiniklaim, kahit na alam naman natin na hindi naman talaga peaceful rally or hindi naman talaga prayer rally yung ginagawa nila. Bagkus puro murahan rally, puro paninira rally, yung the usual na ginagawa nila. Kasi kung updated po kayo at kung napapanood nyo po yung mga hakbang ng maisog, ganyan, or yung iba pang connected na rally po dito sa grupo ng mga kritiko ng ating presidente, mostly, no, kung hindi paninira sa kapwa, pagsasalita ng hindi magaganda, pagmumura, pang-aalipusta sa pagkatao, hindi lang ni PBBM, pati ng ating First Lady. At umabot pa nga sa point, diba, na nadamay pati po yung mga anak ni PBBM at ni FL Lisa. So ito mga kababayan, may video po kasi na nagsisirculate sa social media, which is si Attorney Harry Roque, nilayasan daw nitong mga rallyista kuno, which is alam naman natin na most of them mga miyembro lamang po, no, nitong self-proclaimed appointed son na fugitive, wanted po, hindi lamang sa Amerika, pati dito sa Pilipinas, na si Apollo Kibuloy. So, papanood ko po sa inyo yung video, Nilayasan ba siya mga kababayan? Well, sabi naman nila, itong mga miyembro or yung mga sumasama nitong peaceful rally or hakbang ng maisog rally ng mga kritiko ni PBBM para pababain sa pwesto, no? I-call out si PBBM para bumaba sa pwesto. Alam naman natin mga kababayan na hindi siya organic. Yung all and all, at saka mga kababayan, ilan lang naman sila. Kung biruin mo nga, sunod-sunod nga yung yung naging hakbang ng maisog rally nila at saka yung mga rally nila, parang claim nga po nila na people power daw puno. Mga kababayan, makikita nyo naman yung numbers, 'di ba? Tsaka hello. 2024 na po. Updated na yung ating mga kababayan, hindi lang dahil syempre malaking bagay yung social media natin, no? Yung mga sinabi nila noong si Duterte pa yung presidente, syempre naka-record yan, madaling balikan, madaling mapanood. So yung mga kababayan natin hindi na basta-basta sumasakay or naniniwala dito sa mga fake news na pinapakalat nga po nitong mga kritiko ni PBBM. Alam nyo naman po kung ano-anong klaseng paninira na, no, ang ginagawa nila para mapababa sa pwesto si PBBM. Pero mga kababayan, kailan pa ba nila plinano na patalsikin si PBBM? Parang last year pa nag-start yan And then, ngayon, bare months na po, September na So, biruin nyo, the more na sinisiraan nila ang ating presidente, the more na gumagawa sila ng hindi maganda, no? Para masira yung image, masira yung reputasyon ni PBBM. At alam nyo naman mga kababayan, magaling sila, or not actually magaling nga kung tutuusin Kasi, ilan lang naman yung mga napapaniwala nila dun sa mga fake videos nila, yung mga unedited nila, pati yung mga witness nila kuno na nakakita daw, pero sa isang interview, nung in-interview doon, sa kanya rin mismo nanggaling na hindi niya nakita actual. 'Di ba? So, sila lang yung mahilig gumawa ng fake news, sila lang yung mahilig manira, alam mo yon. Pero, ano bang ginagawa ng ating Pangulo? Hinahayaan silang ipahayag yung gusto nilang ipahayag. Total, karapatan nga. Sige, sabihin na natin, karapatan nga ng bawat Pilipino na ipahayag yung mga gusto nilang ipahayag. Kaya nga si PBBM hindi nakikialam 'Di
'Diba? Hindi niya pinapatulan yung mga paninirang ginagawa kasi at the end of the day, mga kababayan, lalabas at lalabas din ang katotohanan kung sino ba yung nagsasabi ng totoo at kung sino yung nag-iimbento lang. 'Di ba? Kung mapapansin niyo mga kababayan si PBBM nagtatrabaho. Itong mga detractors niya, itong mga Duterte, yung mga tao or mga nauto ni Kibuloy, yung mga yan, nagsama-sama sila Ano nga sila kadiliman at kasamaan. So, sila na mga naninira kay PPBM, kay FL Lisa, yan. Tingnan nyo yung nangyayari mga kababayan. The more na sinisiraan nila si PBBM, the more na gumagawa sila ng fake news, anong nangyayari? May mga natutuklasan tayo na hindi natin ini-expect, 'di ba? Well, yung ibang mga kababayan natin na sabihin na natin siguro may mga hint na or may alam na hindi na sila nagulat na malaman na ay si ganto connected kay ganto, ay si ganto pala parang siya pala yung tumulong kay ganto para makaalis. Yung mga ganong bagay mga kababayan. Kumbaga yun nga, at the end of the day, habang sinisira nila si PBBM, the more na sinisira nila si PBBM, the more na bumabalik sa kanila yung ginagawa nila. Kumbaga nagbabounce back lang. Kaya kung mapapansin nyo mga kababayan, sa araw-araw po na dumadaan, na nakikita natin, nagtatrabaho si PBBM, nagbibigay ng serbisyo, pinaglilingkuran ng ating mga kababayan. Itong mga detractors naman ni PBBM, sinisiraan siya. Pero at everyday din, may matutuklasan kang bago. Na yung pinibintang nila kay PBBM, gawain pala nila. 'Di ba? Kaya mas mainam talaga na wag patulan ng ating Pangulo itong mga kritiko niya na naninira lang kasi well kami namang mga sumusuporta sa pamahalaan kay PBBM at nakaka-witness din talaga ng ginagawa niya na paglilingkod sa ating mga kababayan kami na yung magtatanggol at magko-correct ng mga misinformation na ipinapakalat nga nitong mga kritiko ni PBBM. Alam niyo naman yung mga yan, wala na silang choice kailangan na lang nilang galingang manira, 'di ba? Kailangan na lang nilang gumawa kasi mga kababayan, napansin nyo naman, nakailang try na silang siraan si PBBM, ilang beses na silang nag-ano ng prayer rally or hakbang ng maisog, ganyan, na para patalsikin si PBBM. Pero hanggang ngayon mga kababayan, si PBBM pa rin ang presidente. 'Di ba? Kumbaga nakailang failure na itong nagpagbabalak nilang patalsikin ng ating presidente. Pero still, habang tumatagal, the more na naninira sila sa ating presidente, the more na mas marami na sa ating mga kababayan ang nakakakita po ng ginagawa ng ating presidente para sa ating ekonomiya at para sa ating mga kababayan. 'Di ba mga kababayan? Lalo na kung yung mga updated talaga, yung lagi talagang nanonood ng balita, yung nagre-research. Yan yung mga taong magtatanggol kay PBBM kasi nga i-correct nila yung mga pinapakalat nila na wala daw ginagawa si PBBM, na hindi daw nagtatrabaho. Kabaliktaran mga kababayan kasi nakikita naman natin sobrang active ng ating presidente. Siya mismo talaga yung bumababa, nakikipag-interact, namamahagi ng mga tulong, ng mga financial help, yung sa mga infrastructure natin, yung mga groundbreaking natin. Si PBBM po talaga ang nagpupunta, nag-aasikaso para po ipamahagi yun, yung mga tulong galing sa pamahalaan, yung mga benepisyo na dapat natatanggap ng ating mga kababayan. Siya mismo po talagang naghahatid sa ating mga kababayan sa iba't ibang parte ng bansa. At saka mga kababayan, nakita nyo naman po yung survey na trust rating and approval rating na patunay po na mas maraming mga kababayan natin, kahit na sinisiraan siya, parang araw-araw nga siyang sinisiraan araw-araw na may bagong script ang ginagawa itong mga kritiko niya. Pero the more na sinisiraan nga nila si PBBM, the more na mas maraming mga kababayan natin ang nagtitiwala, hindi dahil sa siya yung presidente natin, hindi dahil sa kinontent namin siya, hindi dahil sa furniture namin siya, sa mga vlogs, ganyan, kundi dahil mga kababayan, si BBM din kasi yung nagtatrabaho, makikita mo talaga siyang working president.
Hindi lamang siya, pati yung First Lady natin na tumutulong, no, nasa likod ng ating presidente para tumulong, maglingkod sa bayan, kahit na kung tutuusin, hindi naman niya obligasyon yun eh. Pero, tumutulong si F. Elisa. Tumutulong siya kay PBBM sa yung mga proyekto na hindi na kayang i-handle ni BBM. Syempre, sa sobrang dami ng trabaho niya. Si F. Elisa na po ang nagfa-facilitate nun. Pero in return, ang ginagawa nitong mga kritiko ni PBBM, sisiraan pa siya. Diba? Sasabihin pa na walang ginagawa. Eh, si First Lady nga, wala naman niyang pero tumutulong. Yung iba nga dyan, nasa pwesto, pero walang ginagawa. Nagde-demand pa. Gumawa pa ng libro para maka-kickback. O, diba? So, yun mga kababayan, yun nga, hanggang ngayon, may mga schedule pa rin sila, no, ng people power nila kuno, no. Pero, kita nyo naman mga kababayan na, kasi sabi nila, dinumog daw makikita nyo naman mga kababayan na mabibilang mo lang talaga sa daliri itong mga umaattend nga dito sa kalokohan na ginagawa ng mga kritiko ng ating presidente. So, yan mga kababayan, yun lamang po. Ingat po kayo palagi and maraming salamat po sa inyo lahat.